Marahil minsan ay nagtataka tayo. Sa kabila ng paglalagay natin ng pataba sa lupa at lahat ng mga pangangailangan ng halaman, hindi pa rin natin makita ang magandang epekto nito sa ating mga tanim. At itatanong mo sa iyong sarili, saan? Saan ako nagkamali? Hindi kaya ang problema ay ang tamang balanse ng acidity at alkaline sa lupa? Upang lubos nating maunawaan ang ibig sabihin ng acidity at alkaline, tingnan muna natin ang chart na ito. Mapapansin sa ibaba ang mga numero simula sa 0 hanggang 14 at ang nasa gitna nito, ang number 7, ang itunuturing na neutral. Simula sa number 6 pababa hanggang number 0, ito ang level ng acidity ng lupa. At sa kanan naman, simula sa number 8 pataas hanggang number 14, ito naman ang itinuturing na alkaline. Ang chart na ito ang ating magiging batayan upang malaman kung ang lupang ginagamit natin sa garden ay acidic o alkaline. Gumagamit ako ng tester sa garden. Ito ay mabilis na paraan at accurate na pagbabasa ng soil pH balance. Lumalabas sa pagbabasa ng tester na ang lupang ginamit ko sa tanim na rose ay bahagyang acidic. Neutral naman sa tanim kong kalamansi. Lumalabas sa pagsusuri sa halos lahat ng bahagi ng aking garden, kung hindi neutral, may mga ilang bahagi din ang acidic. Ano ba ang ibig sabihin kung ang lupa ay acidic? Ang acidity ng lupa ay ang asim ng lupa. Kapag maasim ang lupa, napipigilan ang mga nutrisyon na dapat mapakinabangan ng halaman. Ang nitrogen, potassium at phosphorus na pangunahing pangangailangan ng halaman, maging ang mga micronutrients na sulfur, calcium, manganese at molybdenum ay nawawala o natutunaw. Magriresulta ito sa paghina ng mga ugat, pagkabansot ng halaman, pagkakaroon ng maliliit na bunga at iba pang mga masasamang epekto. Ngunit nangyayari lamang ang mga ito kapag sobrang acidic. Sa katunayan, may mga halaman na mas akma ang bahagyang level ng acidity ng lupa. Ito ang tinatawag na mga acid-loving plants. Ano-ano ba ang mga acid-loving plants na maaari pa rin nating itanim kahit ang lupa ay bahagyang acidic? Ano naman ang ibig sabihin kung ang lupa ay alkaline? Ang alkaline ay ang tamis ng lupa, at kapag sobrang matamis ang lupa, nawawalan ng saysay ang mga micronutrients kagaya ng iron, zinc, manganese at copper. Ito ay maaaring magresulta sa distortion ng mga dahon at maaaring ikabansot ng halaman dahil na rin sa kawalan ng copper at zinc. Kaya ang tamang balanse ng acidity at alkaline sa lupa ay napakahalaga upang maging akma sa halos lahat ng uri ng halaman. Ano ang ating gagawin kung wala tayong tester?
Maaari tayong gumawa ng maliit na eksperimento upang malaman kung ang lupa sa inyong garden ay acidic o alkaline. Maghanda ng isang pares na lalagyan, plastic man o babasagin. Kumolekta ng tigkakaunting parte ng lupa sa iba't ibang bahagi ng inyong garden. Ngayon ay suriin natin ang mga nakolektang lupa. Ang una ay buhusan ng suka at haluing mabuti. Obserbahan kung ito ay magkakaroon ng mga malalaking bula. Kapag ganito ang itsura, ang lupa ay negative sa alkaline. Kung positive naman sa alkaline, ang epekto ay katulad ng pagbuhos ng soft drink sa lupa. Kung nangyari ang ganito, ang ginawang eksperimento ay tapos na. Alam mo na ang lupa sa iyong garden ay alkaline. Ito ay maaaring nasa pagitan ng 7.5 hanggang 8.5. Kung ang unang eksperimento ay negative, gawin ang ikalawa. Buhusan ng distilled water ang ikalawang lupa at haluing mabuti. Pagkatapos ay lagyan ng isang kutsara ng baking soda at haluin. Obserbahan kung magkakaroon ng mga malalaking pagbula. Kapag ganito ang naging itsura, ang lupa ay negative sa acidity. Ibig sabihin, pagkatapos ng dalawang isinagawang eksperimento, lumalabas sa resulta na ang lupa sa iyong garden ay hindi alkaline, hindi acidic, kundi neutral. At muli, kung positive naman sa acidity, ang epekto ay katulad ng pagbuhos ng soft drink sa lupa. Ito ay maaaring nasa pagitan ng 6.5 hanggang 5.5. Kapag nangyari ito, tapos na ang eksperimento. Ang lupa sa iyong garden ay acidic. Ano ang dapat gawin kung ang lupa ay acidic o alkaline? Haluan ng mga organikong pataba, partikular na ang compost at worm cast. Iwasan din ang paggamit ng mga synthetic fertilizer. Ang isa pang dahilan kaya tayo nagtatanim ay upang mawala ang stress. Hindi tayo dapat ma-stress sa pagtatanim. Ang mga suliranin sa paghahalaman ay may paraan. Kailangan ng tiyaga, tamang impormasyon at sipag. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.